Panibagong mga video ng agresibong panghaharang, pagbabanta at paninira ng China Coast Guard sa inflatable boat ng Pilipinas sa Ayungin Shoal, inilabas ng AFP. China Coast Guard nanutok ng laser at patalim na matupa ng tear gas. Pag-convene sa National Security Council, panawagan sa Pangulo ng isang komite sa Senado, kaugnay ng panibagong panghaharas ng China. Matapos magbitiw bilang DepEd Secretary at miyembro ng gabinete, Vice President Sara Duterte, ano ang magiging papel sa gobyerno? Kasunod naman ang banat ni Davao City Mayor Baste Duterte sa umano'y pananahimik ni Senador Bongo sa ilang issue sa Davao, Senator Go nag-Facebook Live kasama si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pinabulaanan ang naglipa na umanong fake news sa kalusugan ng dating leader. Magbabayaran ka sa akin, ka. Opo, hindi na kayo uniform yan. Ang nahulikam na paglalabas ng baril ng isa umanong pulis sa Away Kalsada sa Rizal. Pagbebenta ng aging o nalulumang bigas ng NFA sa halagang 29 pesos kada kilo, aprobado ng National Food Authority Council. Pero may kondisyon. Ang kwento ng tagumpay ng nasa 4,000 dating benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps na ngayoy ganap ng mga guro. At ang paghahanda ng Sparkle Stars para sa inaabangan at mas makinang GMA Gala 2024. Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Ultimo medical evacuation ng sundalong naputulan ng daliri. Walang awang hinaras ng mga Chino sa Ayungin Shoal nitong Lunes. Base yan sa mga videong bagong release ng AFP kung saan kita rin ang paninilaw nila ng laser at pagkuha sa mga baril ng Philippine Navy. Hulikam din ang pamamato ng mga Chino na may dalang palakol at pananaksak sa mga inflatable boat ng Pilipinas na inipit ng 5 nilang bangka mula sa Palawan. Nakatutok live si Joseph Moro. Joseph. Emil, ng kuyog, nanguha ng mga gamit at armas at ng butas ng mga bangka, ng tear gas at ng laser pa. Yan ang ginawa ng China Coast Guard sa mga Pilipinong sundalo sa Ayungin Shoal base sa mga video na inilabas ng Armed Forces of the Philippines. Harap-harapan ang ginawang panduduro at pagbabanta ng China Coast Guard sa mga Pilipinong sundalo nang harangin nila ang resupply mission na halos nasa tabi na ng BRP Sierra Madre umaga noong June 17 sa may Ayungin Shoal. Sa loob ito ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Taga-China Coast Guard ang nakasuot ng orange na life vest na ito na makikitang sumisigaw at may hawak pang palakol. Samantalang mga naka-brown fatigue ang mga sundalong Pilipino. Sa videong ito na ipinadala ng Armed Forces of the Philippines, tinalian na ng China ang inflatable boat ng Pilipinas na sinisikap bawiin. Maririnig din ang mga malalakas na sirena. Nakalapit na sa mga oras na yon ang mga inflatable boats ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre. Pero hindi siya pinapakinggan ng China Coast Guard. Sa halip, may makikita pang sinungkit na itim na bag ang China Coast Guard sa bangka ng Pilipinas. Ayon sa AFP, 7 matataas na kalibreng baril ang ninakaw ng China at hindi pa binabalik, pati na mga cellphone ng mga sundalo. Ang 2 inflatable boat ng Pilipinas inipit ng 5 bangka ng China at sinampahan pa nila. Parang mga pirata na po sila dun sa mga ginawa nilang actions na yan. Habang nagkakagulo, 2 barko ng China ang biglang nagbukas ng laser papunta sa mga Pilipinong sundalo. Pero hindi lamang laser ang ginamit ng China, pati tear gas.
Sa bidyong ito, makikita ang naputulan ng hinlalaki na si Seaman First Class Underwater Operator Jeffrey Facundo. Habang ginagamot, makikita ang bangka ng China na lumalapit pa. Tropa natin yan? Sa isa pang video, nanunutok ng mga matatalas na sandata ang China Coast Guard. Binuhusan sila ng tubig ng mga sundalong Pilipino mula sa BRP Sierra Madre. Maya-maya, isa sa mga Chinese Coast Guard, pinagsasaksak ang inflatable boat ng mga Pinoy. Sa itaas na bahagi ng video, nakikipaghatakan ang mga Pilipino sa China Coast Guard. Sa isang bahagi ng kaguluhan naman, makikitang may binabato ang mga China Coast Guard. Nagbabatuhan na, Papatuhan na ng pato. Ang isang inflatable boat ng Pilipinas na ito na papunta rin sana sa Sierra Madre, dinikitan ng dalawang China Coast Guard para ilayo sa ayungin. Bandang alas 8 ng umaga, humingi na ng rescue ang Philippine Navy sa Philippine Coast Guard. Nasa 12 nautical miles o 24 kilometers noon ang BRP Bagakay at BRP Cabra ng Philippine Coast Guard. Pero maging ang medical evacuation, hinarang at hinaras. 3 Hubei missile patrol ng China ang pumalibot sa medical evacuation team ng PCG habang inikot-ikutan ng mga bangka ng Pilipinas na nakikipagnegosasyon sa China. Mula nang harangin ng China Coast Guard ang RORE mission sa Ayungin Shoal umaga ng June 17, inabot ng hanggang gabi ang rescue operation at pakikipagnegosasyon na ginawa ng Philippine Coast Guard. Alas 11 na ng gabi nang pumayag ang China na i-evacuate si Facundo na naputulan ng hinlalaki pero patuloy na maaligid ang mga barko ng China. Sa di kalayuan, kita rin ang hospital Navy ship nila. Nakapaligid din ang iba pang mga bangka ng China Coast Guard na kinukunan pa ang Philippine Coast Guard galing sa BRP Cabra. Matapos ang insidente, ganito na ang naging itsura ng mga inflatable boat ng Philippine Navy. Basag-basag ang salamin, sira-sira ang equipment at punit-punit na ang inflatable boat. Pinapurihan naman ni EFA Chief of Staff General Romeo Browner ang katapangang ipinakita ng mga Pilipinong sundalo at pagtitimpi. Ayon kay Browner, hindi layo ng Pilipinas na magkagera. Emil? Maraming salamat, Joseph Morong. Samantala, ang China naman ng Pilipinas ang sinisisi sa nangyari. Ayon sa China Foreign Ministry, binanggaraw ng mga bangka ng Pilipinas ang mga bangka ng China at gumawa ng mga aksyong nagpapasindi ng tensyon sa dagat. Kasunod ng mas agresibong pangaharas ng China sa ayungin, nanawagan na ang isang komite sa Senado sa Pangulo na i-convene ang National Security Council. Kabilang sa gustong matukoy ay kung sapat ang dahas ng China para magpasaklolo gamit ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Amerika. Nakatutok si Chino Gaston. Dahil sa marahas na pagharang, pagsampa at pagsira ng China Coast Guard sa mga inflatable boats ng Pilipinas na iginaputol pa ng hinlalaki ng isang sundalo, may panawagan na sa Pangulo ang Senate Committee on Philippine Maritime and Admiralty Zones. I-convene na ang National Security Council. Bukod sa mga miyembro ng gabinete, military at defense officials, kasama rin dyan ang mga dating Pangulo. Kabilang sa dapat aniyang matalakay ay kung may nangyaring armed attack na isa sa batayan para ipatupad ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Amerika. Pwede bang i-consider na yung deflate yung isang vessel natin o natanggalan ng, although talagang nakakasuklam yung natanggalan tayo ng isang daliri, yung ating isang sundalo. The National Security Council would have to advise the President, ito na, i-book na natin, o ito, hindi pa naman ito yung threshold, yung level na kailangan matrigger na yung MDT. Dahil nakababahala na, ayon kay Senate President Chis Escudero, humihingi siya ng full briefing tungkol sa pagharang ng China sa resupply mission sa ayungin nitong Lunes. Pati na ang mga ginagawang hakbang ng Department of Foreign Affairs na dapat aniya ay higit pa sa diplomatic protest. Sabi ni Escudero, dapat maghanap ng paraan para makausap ang mga Chinese Foreign Ministry officials para di na lumala pa ang sitwasyon nang di sinusuko ang mga karapatan ng Pilipinas sa pinag-aagawang teritoryo. Nananawagan din ang Senate President sa AFP na maghanap ng mas ligtas na pamamaraan ng paghatid ng supply at pagpapadala ng kapalit na sundalo sa BRP Sierra Madre. Niriripaso ng AFP ang mga taktika at pamamaraan para diyan. Bagamat di raw matitiyak na di na mauulit ang ganitong panggigipit ng China,
Sabi ng AFP, mas handa ito kung sakali. Gayunman, hindi raw mauuna ang Pilipinas sa paggamit ng puwersa. What we could do is to prepare our men, equip them appropriately. Yung ginagawa nila, pamingirata, barbaric. I call them a band of barbarians. Sina U.S. Secretary of State Antony Blinken naman at Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo pinag-usapan kahapon ang escalatory actions ng China laban sa Pilipinas. Dumagdag na rin ang Taiwan sa pagkondena sa tinawag itong mapanganib na aksyon ng China. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston Nakatutok, 24 oras. Nirelieve sa pwesto ang Pulis Rizal na nahulikam na naglabas ng baril matapos masangkot sa away kalsada. Nakatutok si June Veneracion. Isang lalaki na may hawak-hawak na baril ang makikitang nakaharang sa isang truck sa viral video na ito. Magbabayaran ka sa akin. Po, hindi na kayo uniform yan. Ayon sa driver ng truck na kumuha ng video, nagpakilala umanong pulis ang lalaking may baril na nakasibilyan at nakatsinelas nung oras na yon. Nagalit daw ito sa kanya dahil sa away kalsada. Ang videong ito, umabot na sa mahigit 3 milyong views matapos i-post sa social media. Ang lalaking nasa video, nakumpirmang isang pulis na naka-assign sa Morong Rizal Municipal Police Station. Agad siyang pinarelieve sa pwesto habang inihahanda ang kasong administratibo laban sa kanya. Ang ginawa naman ng hepe ng Morong is restrictive custody at nandun naka-confine lang sa police station and recall ko na rin yung kanyang service firearm. Dito sa Morong Municipal Police Station, naka-restrictive custody ngayon ang pulis na nasangkot sa road rage incident. Ang driver naman ng 16-wheeler na kanyang nakagitgitan sa kalsada, hindi pa rin nagsasampa ng reklamo hanggang ngayon. Kwento ng pulis sa kanyang hepe, galing siya sa Antipolo City at pauwi na ng bayan ng Morong noong June 16 nang magitgit siya ng truck driver sa Antipolo Teresa Road. Pinahinto niya raw ang truck pero 2 beses siyang hindi pinansin. Sa pangatlong beses lang tumigil, dito na siya na videohan na may hawak na baril. Definitely hindi natin pagtatakpan yung pagbunot ng baril. Pero yung kanyang version naman, nag-freewheeling lang daw siya along Zigzag Road sa Antipolo Teresa Road na yon. And then all of a sudden, merong biglang nag-overtake sa kanya na isang 16-wheeler truck, kinat daw siya. Paalala naman ng pulisya sa lahat, huwag pairali ng init ng ulo sa lansangan. It can happen to anyone. Ako, madalas na rin akong natagis, no? But of course, pibilang ka muna, no? You count 1 to 10, hinga ka ng malalim. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 oras. Kasunod ng kanyang pagbitiw sa gabinete, ang alingas-ngas na posibleng maging oposisyon si Vice President Sara Duterte ayon sa naging opisyal ng dating administrasyon. Pero ibang kahulugan ng oposisyon yan ayon sa Liberal Party. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Si Vice President Sara Duterte mismo ang nagsabi ang tinaguri ang unit team nila ni Pangulong Bongbong Marcos noong 2022 para lamang noong eleksyon. Ngayong kumalas na ang bise sa gabinete ng presidente at sa gitna ng tila umaasim na turingan ng pamilya Marcos at pamilya Duterte, mananatili ba ang bise bilang kaalyado o magiging oposisyon? May 2 pakahulugan ng oposisyon para sa Pangulo ng Partido Liberal, ang itinuturing na opposition party mula noong 2016. Pwedeng maging oposisyon dahil magkaiba ang paniniwala at ideolohiya. Pwede ring oposisyon dahil magkaiba ang partido. Si Vice President Sara ay pwedeng i-assume niya ang partisan opposition to the administration of President Marcos Jr. Ngunit, ang tunay na oposisyon, ang ideological and consensus opposition, ay mananatili sa Liberal Party of the Philippines. Ang oposisyon namin ay both sa current administration at sa breakaway power block ng mga Duterte. As of now, I think there is no ideological affinity between the Liberal Party and Vice President Sara Duterte.
Wala pang pahayag si Vice President Duterte tungkol sa magiging relasyon nila ng Pangulo. Pero may mga pahayag ang ilang dating opisyal ng Duterte administration na posible umano siya maging oposisyon. Hininga namin ng pahayag ang ate ng Pangulo na si Senador Amy Marcos na kilalang malapit sa bise. Pero hindi ito nagkomento. Hindi ko po alam. Si dating Pangulo at ngayon Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal-Arroyo, na kilalang kaalyado ng bise, sinabing wala siya sa posisyon para magkomento, lalo pat hindi raw nagbibigay ng rason ng bise kung bakit siya nagbitiw sa gabinete. Hinihingan pa rin namin ng reaksyon si dating Pangulong Rodrigo Duterte at iba pang miyembro ng pamilya Duterte. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Hindi sinanto ni Davao City Mayor Baste Duterte maging ang longtime aide ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Senador Bongo na binatikos niya dahil sa umunoy pananahimik sa mga issues sa Davao City. Kanina, sabay humarap sa Facebook Live ang Senador at ang dating Pangulo. Nakatutok si Mav Gonzalez. The budget on soft projects. Sa maisog rally sa Angeles City nitong Lunes, nagbitiw ng mga patutsada si Davao City Mayor Baste Duterte laban kay Senador Bongo. Ikaw, Bongo, kumpare taka. Pero kung alam ko lang pala na magkakaganito, yung mga tao, yung nagboto kami, mga Davaoenyo, nagboto kami sa Imuhabong. Kung alam ko lang na ganito lang pala yung gagawin mo, sana hindi na lang. Di na itago ni Mayor Duterte ang sama ng loob kay Go dahil daw sa pananahimik ni Go sa mga isyong kinakaharap ngayon ng Davao. Kabilang na ang pagkakasibak ng mga Davao City Police na nagpatupad ng kampanya kontra droga ni Mayor Duterte. Matatandaang bago siya naging senador, naging long-time aide si Go ng ama ni Mayor Baste na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pare, Bong, na kahit you have time to redeem yourselves and you're in a national position, you should be saying something. Especially when it's very clear, kitang-kita na ng lahat, the atrocities of what the administration is doing. Sa isang pahayag, sinabi ni Go na iniintindi daw niya ang saloobin ni Mayor Duterte. Matagal daw siyang nagsilbi ng tapat kay dating Pangulong Duterte at patuloy raw na tumutulong sa kanya sa anumang maliit na paraan. Sabi rin ni Go, patuloy raw siyang nagseserbisyo dahil ito ang kanyang mandato at uunahin daw niya ang kapwa kesa sa sarili. Ilang araw makalipas nito, si Go nag-Facebook Live kanina kasama si dating Pangulong Duterte. Live and kicking at binabati kayo. Dinalaw ni Go si Duterte sa bahay nito sa Davao City. Ito'y para pabulaanan ang kumalat sa social media na patay na raw ang dating Pangulo. Hindi po totoo yung nagpapakalat. Huwag kayong magpapakalat ng masamang balita. Alam mo, matanda na ako. Huwag kayong magtaka kung mamamatay ako. Mas mabuti pang magtanong bakit pa buhay pa yan. Lahat tayo, ikaw, ako, lahat ng kaharap ko sa mundong ito, mamamatay tayo. Dito, may mensahe rin si Go kay Duterte. Ako naman, in my own small personal capacity, ang commitment ko sa kanya, lalo na sa kanyang medical, at hindi ko po pababayaan ang ating dating Pangulong Duterte. Hanggang kamatayan po ang aking commitment sa kanya. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Aprobado na ng National Food Authority Council ang pagbebenta ng mga nalulumang buffer na bigas sa halagang 29 pesos. Pero hindi raw lahat makakabili niyan sa programang Target Ilunsad sa susunod na buwan. Nakatutok si Bernadette Reyes. Sarado na ang tindahan ng 29 pesos na kilo ng bigas sa Kadiwa Market sa Quezon City nang dumating ang 79 anyos na si Lolo Rolito. Nagtaksi pa naman siya para lang mahabol ito sa paniwalang mababawi ang pamasahe sa matitipid sa bigas na abot 50 pesos kada kilo sa palengke. Ang problema, wala na pala kami makuhang bigas. Disappointed ako. Pero wala tayong magagawa kundi tanggapin na lang, kulang eh. Dismayado rin ang mga nagpunta sa Kadiwa Store sa Bureau of Plant Industry sa Maynila na karamihay may edad na. Hindi rin kasi sigurado kung kailan darating ang murang bigas doon.
anong gagawin namin dyan sa gulay kung wala namang bigas? Sabi, sadya namin dito talaga yung bigas kasi murang halaga po. Limitado pa rin kasi ang supply ng murang bigas. Pero sa Hulyo, target ng ilunsad ang Bigas 29 program. Inaprubahan na kasi ng National Food Authority Council ang pagbibenta ng aging o nalulumang buffer stock na bigas ng NFA basta maayos pa ang kondisyon at pwede pang kainin. Yung aging rice natin, 3 months for rice and 6 months for palay, ini-ensure ng ating kagawaran na maganda yung quality na ipapamahagi, ibebenta. Ito yung 29 pesos na bigas na mabibili dito sa Kadiwang Market. Ang bawat pack naglalaman ng 3 kilo. Pero sa sandaling ma-roll out na ang Bigas 29 program, ang magiging alokasyon, 10 kilo kada household kada buwan. Pero nauuntian si Annabel sa limitasyong yan. Pabalik-balik nga siya sa pila para makabili ng mas maraming murang bigas. Madami kami. 6 kami. Kaya? Mura dito. Kaya dito na ako pabalik-balik. Sinasabihan na po namin na gano'n na wag nang bumalik kasi yung iba din na nakakabili. Namumukha na naman din po. Saka yun sa ID. Para-paras lang din po. Pero yung iba din po, mulit na rin po din. Para maiwasan ito, maglalabas ng guidelines ang DA. Ililimita rin ito sa mga miyembro ng 4Ps, senior citizens, PWD at mga solo parent. Yung purpose and intent nitong Bigas 29 program ay para sa mga vulnerable sectors. So una, mga may hirap. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Good evening mga kapuso! Ready to sparkle even brighter ang ilan sa ating Sparkle Stars from their fittings to skincare para sa inabangang GMA Gala 2024. Ang ilang GMA executive naman abala na rin sa magiging look and vibe ng event. Makichika kay Lars Santiago. Puspusan at tuloy na ang paghahanda para sa highly anticipated na GMA Gala 2024. Ngayong araw, nagkaroon ng food tasting para sa ihahanda sa espesyal na Kapuso event. Mismong ang executive chef na si Mike Brammer ang naghanda ng mga pagkain. Si GMA Network Senior Vice President, Attorney Annette Gozon Valdez, ang nanguna sa food tasting. Siyempre, kailangan paghandaan ito kasi yung feedback natin from last year's gala is they love the food. So, nape-pressure kami, kailangan ganun ulit yung feedback and we want to offer them something even better if that's possible. I got some successful items, what I bring back, what you guys loved last year. And I have some new dishes, so our first new dishes. Nagkaroon na rin ng mahabang pag-uusap tungkol sa magiging look ng venue, kasama na ang pagkuha ng larawan at video ng mga dadalo. For this year, we're doing something modern and futuristic. At saka, mas bigger siya this year because we're doing 2 floors ng Marriott Grand Ballroom to design the red carpet and the gala dinner mismo. We prepare very well. Talaga pong nagpe-pre-prod kami ng team kasi po hindi biro yung dinideploy nating team. It's about 60 to 70 people. Super dami. So dapat talaga well-coordinated everybody. Ang mga Sparkle Stars getting ready na for the GMA Gala from skincare. Sa akin, yes. Sobrang part siya ng route ng preparation ko for GMA Gala dahil stress na yung balat ng tita nyo. And hopefully, ma-freshen up all of this before the gala. GMA Gala is already around the corner. Siyempre, kailangan, we're gonna look our best doon sa GMA Gala. Kailangan niya natin ng skincare, lalo na malapit ng gala night, diba? Ayan. So, lalo na itong talagang serye ko ngayon na talagang mabubugbog ka, hindi lang sa ano. I mean sa skin, mabubugbog yung skin sa makeup, sa mga blood na effects. Pati syempre sa mga custom-made na suits. Yes, actually next week na yung sukat ko ng damit ko. So kami ni Sophie talaga yung mga stylist namin. Nag-uusap talaga kung ano yung gagawin. Yun dapat ang abangan ng mga kapuso natin. Pagtitsak naman ni Miss Universe Philippines 2023, Michelle Marquez D. Aba syempre, pasabog tayo sa GMA Gala. Lars Santiago, updated sa showbiz happening.
Abangan! Ngayong nagbitiw na bilang miyembro ng gabinete, VP Sara Duterte, ano na ang magiging papel sa gobyerno? Dating Negros Oriental Governor Pride Henry Teves inaresto dahil sa umunoy pagkakasangkot sa terorismo. At ang inspirasyong hatid ng mga nangarap maging guro at natupad sa tulong ng 4Ps. Tutukan lahat ng yan sa pagbabalik ng 24 oras. Dahil talamak ang text scams, nagprotesta ang isang grupo laban sa wala umanong saysay na SIM card registration. Pinaiimbestigahan na rin yan sa Senado kasabay ng pagsinsin sa mga nakukumpiskang SIM card sa mga na-raid na Pogo. Nakatutok si Maki Pulido. Literal na kinalampag ng grupong Junk SIM Registration Network ang opisina ng National Telecommunications Commission. Para sa kanila, wala namang saysay ang SIM card registration dahil naglipana pa rin ang mga text scams. Ganyan din ang karanasan ni Ruth. Nagbago lang umano ang paraan ng panluloko. Unlike dati kasi mama yung mga pangalan kontakin mo ako si attorney ganito, nanalo ka, congratulations. Ngayon puro link po yung lumalabas. Pinaiimbestigahan naman sa isang inihaing resolusyon ni Senador Joel Villanueva ang dumaraming text scam at libu-libong SIM cards na nakumpiska sa mga ni-raid na Pogo. Sa gitna yan ng mga hinalang, ang mga link sa mga scam ay pinadala ng mga scammer na nakabase sa mga Pogo Hub. Halimbawa, sa raid sa Las Piñas City, 80,000 SIM cards ang nakuha. 28,000 SIM cards naman sa isang Pogo Hub sa Pasay. At libu-libo rin ang nakuha sa Pogo Hub sa Bamban Tarlac. Git naman ang co-author ng SIM Registration Act na si Senator Win Gatchalian, kailangang magkaroon ng mas mahigpit na pagpapatupad ng batas. Lahat ng mga raid mayroon talagang mga SIM cards, no? Kaya naging inutil na yung NTCs pag i-implementa nito. Meron din silang accountability diyan. Ayon sa National Telecommunication Commission o NTC, hihigpitan na ang SIM card registration. Ang dating proseso, aminado silang ginawang madali para hindi mahirapan ng mga hindi sanay sa smartphone. Bilang pagsunod sa memorandum order ng NTC, nililinis na rin ng mga telco ang SIM registry at tinitiyak na tunay ang mga isinumiteng ID ng naunang nagparehistro ng SIM. Inaasahang matatapos yan bago matapos ang taon. Ngayon po, meron na tayo mga mechanisms na minandate like yung facial liveliness, live selfie, optical character recognition, facial recognition and matching. And yung mga telcos po nag-adapt na rin ng artificial intelligence sa system of registration nila. Sabi ng NTC, maraming posibleng source kaya alam ng mga scammer ang personal information. Pero hinala ng grupong Junk SIM Registration Network, galing yan sa mga nahahack ng mga pribadong kumpanya at ahensya ng gobyerno. Kaya kesa raw magrehistro ng SIM, dapat mahigpit na ipatupad ang Data Privacy Act. Kung papalakasin natin ang data privacy awareness ng ating mga mamayan, ng information security measures, ay hindi na sila bibiktima ng mga scams. Dati na ring nagbabala ang DICT sa posibilidad na yan, sabay paalala na mag-ingat. Para ma-block ang numerong ginamit sa text scam, pwedeng i-report ito sa hotline ng NTC, sa website ng ahensya o kaya mag-email sa contratextscam@ntc.gov.ph. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Wala pang namamataang bagyo pero nagpapatuloy ang masamang panahon na nararanasan sa malaking bahagi ng bansa. Bukod sa mga pagulan at baha, malalaki rin ang alon sa ilang baybayin na nagpalubog pa sa isang bangka sa Mindanao. Nakatutok si Salima Refran. Matapos ang umano'y mahigit isang oras sa pagpapalutang-lutang sa dagat, nasagip ang 4 na sundalo ng 18th Infantry Battalion ng Philippine Army. Sagay sila ng tumaob na motorized pump boat malapit sa Santa Cruz Island sa Zamboanga City kahapon. Sa awa ng Panginoon, nailigtas sila lahat.
Kwento ng mga nasagip, papunta sila sa Basilan nang salubungin ng malakas na hangin at malalaking alon. Nahagip daw ito ng distress signal ng isang dumaang barko na agad rumisponde para sila'y ma-rescue. Malakas na ulan naman ang bumuhos sa iba pang bahagi ng lungsod. Binaha ang ilang kalsada kaya pahirapan ang pagtawid ng mga motorista. Rumagasari ng tubig sa umapaw na ilog at nagpabaha sa abot sa 50 bahay. Because of the heavy rain sa upland, no, yung sa forest area natin, no. But then some areas yung may low-lying were flooded, but not as it was before. So yun nga, we're doing the assessment now. Sa South UP, Maguindanao del Sur naman, ang dating natuyong ilog dahil sa El Nino. Ngayon tumaas na ang tubig dahil sa halos sunod-sunod na pag-uulan. Hindi na nagawang makatawid ng ilang residente, pero may ilang pilit pa rin sinuong ang abot bewang na tubig. Sa Datu, Montawala, abot sa halos 400 pamilya ang apektado ng pagbaha dahil sa malakas na buhos ng ulan at pag-apaw ng ilog. Nagmistulang malawak na ilog naman ang palayang ito sa Tulunan, Cotabato. Ayon sa mga residente, karamihan sa mga palayang nalubog sa baha ay may mga tanim na at ngayon hindi na mapapakinabangan pa. Nalubog din sa baha ang mga bahay sa mabababang lugar sa liguwasan sa BARMM. Nagpaalala na ang lokal na pamahalaan sa posibleng paglikas sa mga residente sakaling magtuloy-tuloy ang pagtaas ng tubig. Ang malalaking alon, malakas na hangin at ulan sa malaking bahagi ng bansa ay dulot pa rin ng habagat at thunderstorms ayon sa Pag-asa. Para sa GMA Integrated News, Sanima Rafa, nakatutok 24 oras. Nagkainitan ng MMDA at ilang vendor na sinita dahil sa gabal umano sa ilang kalsada sa Quezon City. Nakatutok si Marisol Abduraman. Simple lang po yan. Nakaharang po kayo sa bangketa, pinapaalis na nga lang po namin kayo, ayaw niya pa pong alisin. Sir, hindi po kami nakano dahil may Ano po ba? Nay, pinapaalis lang po kayo dahil bangketa. Nay, pinapaalis lang po kayo dahil nakaharang po kayo sa bangketa. Nauwi sa sagutan ang clearing operations ng MMDA Special Operations Group Strike Force sa bahaging ito ng Scout Fernandez sa Quezon City. Pinaalis sa bangketa ang mga vendor pero giit ng huli, meron silang permit na magtinda mula sa barangay. Ang MMDA, binasa at pinaliwanag pa ang nakasad sa permit. Pinapayagan po kayo na mag-put up ng livelihood stalls not in the pathway or walkway. Pero di ubra sa mga vendor. Yan, high blood yan. Kayo mananagot niyan. Paano yun? Ang hiling ni nanay is hindi nila ito Well, meron naman po silang barangay permit. So sabi ko sa kanila, tutulungan natin sila ilipat initially. Apparently, siguro medyo natatakot sila. Baka kunin natin, kumpiskahin. Pero alam niyo kung bawal sa bangketa. Matagal na po, alam na rin po namin yan. Pero wala po kaming ibang mapaghanap buhayan dahil ang inuupa namin 5,000. Anong pagkain namin? Wala ko kayo malilipatan ng pwede. Wala po talaga makarami. Ikaw na kayo sa pwesto. Tumagal ng ilang minuto ang diskusyon at pakiusapan. Pinayagan sila ng MMDA na kusang alisin ang kanilang pwesto hanggang ngayong araw. Sa nasabi ring lugar, natiketa ng dump truck na ito na nakaparada. Nag-ikot din ang grupo sa Jamboree, Timog hanggang Krame at sa iba pang lugar. Merong mga natiketan at meron ding mga nato. Sinusubukan pa namin makuna ng pahayag ang Quezon City LGU pero nauna nilang sinabi na araw-araw din sila nagsasagawa ng clearing operations. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Arestado si dating Negros Oriental Governor Pride Henry Teves kaugnay sa pagkakasangkot umano sa terorismo. Inaresto si Teves sa Dumaguete City kaugnay sa 3 counts ng terrorism financing. Ilang oras matapos niyan, pinakawalan din siya matapos makapagpiyansa. Ayon sa Justice Department, kasama rin sa kaso ang kapatid niyang si dating Negros Oriental Representative Arnie Teves na humaharap sa deportation proceeding sa Timor-Leste. Sabi ng kagawaran, may sapat na ebidensya para masabing ginagamit ng magkapatid ang ilan nilang ari-arian para pondohan ang ilang aktibidad na may kinalaman sa terorismo. Tutukan.
Exclusive ang pagsagip sa iba't ibang uri ng pagong na iligal na binibenta online at ginagawa umanong pagkain. At dolyares na nagkakahalaga ng mahigit 1 milyong piso natagpuan sa naiwang medyas sa ilalim ng upuan sa NAIA. Walang patidang pagtutok dito lang sa 24 oras. Nakasilid lang sa medyas, pero mahigit 1 milyong piso pala ang katumbas ng napulot at isinaoli na naglilinis sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Ayon sa report ng Manila International Airport Authority, pasado alas 12 ng hating gabi nang mawalis ng building attendant na si Rosalinda Celero ang 2 puting medyas. Nasa ilalim ng mga upuan. Pagkalampas ng immigration counters at x-ray machines ang pares ng medyas. Nang buksan, tumambad sa loob ang $18,000 bills. Itinurn over na ito sa Lost and Found section. Maaaring makipag-ugnayan sa Manila International Airport Authority o MIA ang nawawalan ng pera. Nasagip sa magkahiwalay na operasyon sa Antipolo City at Tawi-Tawi ang iba't ibang uri ng pagong. Kung di kasi iligal na ibinebenta online, ginagawa umano itong pagkain. Nakatutok si Marisol Abduraman, exclusive. Nakasilid at nagsisiksikan sa itim na plastic container na ito ang 5 pagong na uring tortoise ng masagip sa Antipolo City. Nabisto ng PNP Maritime Group ang online bentahan ng wildlife sa halagang halos 300,000 piso. Kaya agad nagkasa ng operasyon ang Southern NCR Maritime Police Station sa pangunguna ni Major Merasol Manalo. Naka-engage nila yung seller at sa kabutihang palad nagkaroon ng agreement for a fee. Bawal kasi ang pangangalaga, pagta-traffic, yung pagbebenta. Inaalam ng mga otoridad kung saan galing ang mga nasabat na tortoise na kadalasan daw ay ginagawang alaga. They take this wildlife as pets nila. Sa impormasyong nakuha ng Maritime, matagal lang sangkot sa wildlife trafficking ang suspect na tumangging magbigay ng pahayag. Maharap siya sa asunto. Kung makakuha sila ng mga birds or yung mga iguana, sometimes meron silang mga iba't ibang sources na mga illicit trade. Kung ang mga nahuling tortoise sa Antipolo gagawing mga alaga, ang mga nasabat naman sa Sitangkay Tawi-Tawi ay gagawin umanong pagkain. Nasabat doon ang hindi bababa sa 10 pawikan. Delicacy to ginagawang exotic food to, so usually sa mga Chinese restaurants at covert ito, hindi to lantad. Ito yung tipong underground economy, kung ginagawang musical instrument yung shell niya at sometimes for decorations. Maging ang itlog nga raw ng mga pawikan, mabenta rin. Dinadala raw ito sa Zamboanga City, saka dadalhin sa iba't ibang lugar sa bansa. Pinagbabawal yung trafficking. Sabi nga ng ating Chief PNP, hindi lang yung kaligtasan ng tao, but of course yung kaligtasan ng lahat, pati ng ating mga likas na yaman. Sinampahan na ng mga kaukulang reklamo ang mga suspect. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman. Nakatuto, 24 oras. Mga kapuso, doble ingat pa rin dahil patuloy na uulanin ang malaking bahagi ng bansa. Mas lumawak pa ang mga lugar na apektado ng habagat bukod sa Southern Luzon. Buong Visayas at Mindanao na ang sakop nito. Base sa datos ng Metro Weather, malawakan ang pag-ulan sa halos buong Luzon simula tanghali bukas. May malalakas na buhos ng ulan gaya ng inaasahan sa Ilocos Provinces, Central Luzon, Calabarzon at Palawan. May matitinding ulan din sa Visayas at Mindanao lalo sa Panay Island, Negros Provinces, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Caraga Region. Maging alerto pa rin sa tsansa ng baha o pagguho ng lupa. Sa Metro Manila, gaya kanina, posibleng may bahagi ng araw na maalisangan ng panahon pero may tsansa rin ng ulan lalo na sa hapon at gabi. Wala namang nakataas na gale warning sa ngayon pero posibleng maging maalon sa ilang bahagi ng bansa na apektado ng habagat kaya doble ingat po sa paglalayag ang maliliit na sasakyang pandagat. Samantala, bukas, June 21, mangyayari ang tinatawag na
June solstice. Itinuturing itong longest day sa Northern Hemisphere dahil magiging mas mahaba ang araw kaysa sa gabi. Back to back ang milestone sa career ni Sparkle star Glyza De Castro na waging Best Actress sa isang award-giving body. At equally proud din siya dahil ang kanyang kapatid, abot kamay rin ang pagiging Best Supporting Actor. Makichika kay Lars Santiago. Isang espesyal na gabi para kay Glyza De Castro ang World Class Excellence Japan Awards, kung saan kinilala siyang Best Actress para sa pinagbidahan niyang Kapuso series na The Seed of Love. More than a year na rin since we finished Seed of Love, pero nakakatuwa po na maka-receive pa po ng mga ganitong klaseng recognition. And syempre, thank you so much sa GMA Network for giving me that opportunity. Isa pang milestone dahil nag-uwi rin ng tropeyo ang kanyang kapatid na si Al Chris Galura na Best Supporting Actor para sa pagganap niya bilang si Nurse Evan sa Abot Kamay na Pangarap. Proud na proud ako na na-recognize si Al Chris at talagang ang haba, umabot hanggang ilang taon ang pangarap nila. Abot Kamay na Pangarap ay is doing very well. Masaya ako na parte yung kapatid ko ng isang successful na show. Nakaka-overwhelm po kasi sa totoo lang, parang I do this job kasi dahil sa work. And of course, dahil gusto kong umarte. Kaya ito yung ma-recognize ka sobrang nakaka-overwhelm sa totoo lang. Isa pang nagpapataba ng puso ni Glyza ang magandang ratings ng Running Man Philippines Season 2. Lalo't hindi raw biro ang hirap ng kanilang taping. This weekend, pupunta ang runners sa isang sikat na training centers ng Korean artists para sa isang kakaibang K-workshop. Halos sunod-sunod na rin ang taping ni Glyza para sa Encantadia Chronicles Sangre. Nakakarami-rami na rin naman po si Perena ngayon ng eksena sa mundo ng tao. Kasi basta meron siyang mission kung bakit siya nasa sa mundo ng tao. At maganda yung character development ni Perena ngayon. Habang nagte-taping ng Sangre, gagawin din ni Glyza ang 2 pelikula na tiyak din daw hahamon sa kanyang kakayahan bilang aktres. Isa rito ay sa ilalim ng GMA Public Affairs. Pero pagkatapos ng showbiz commitments, pagbuo ng pamilya kasama ng asawa niyang si David Rainey ang kanilang pagtutuunan ng pansin. We've been talking about it, we've been planning it, at mas maganda na yung planado para, 'di ba? Para masaya ang buhay. Lars Santiago, updated sa showbiz happening. Alamin ang next level paandar ng isang tricycle sa Davao Oriental sa pagbabalik yan ng 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Umarangkada sa Davao Oriental ang isang tricycle na mas marami daw ang pwedeng maki-joyride. Ang sidecar kasi nito may 2 palapag. Anong paandar ito? Literal na next level ang paandar ng tricycle na ito sa Kakiil, Davao Oriental. Ang sidecar kasi ng motor, meron lang naman second floor. Pagtataka nga, paano nagawa nila ng ganyan eh. Parang may bago lang. Ngayon pa ako nakakita. Ang nasa likod ng paandar na ito, ang grupo ng content creator na si Pords. Naisipan namin gawin to, sa tingin namin yun yung papatok sa mga tao. Ang pag-customize sa 2 palapag ng sidecar, inabot ng halos 2 buwan. Ang kanila namang nagastos, mahigit kumulang 100,000 pesos. Pero ang pagod at gastos, worth it naman daw. Yung reaction ng tao, masaya sila. Matakot ako pag masakay kasi mataas.
Ang tanong, ligtas bang ipasada ang naturang tricycle? That's a modification. Dapat i-consider lagi natin is the safety of the riding public or yung passengers natin. Dapat tested yan. Tidaan natin sa local testing or authorized testing facility na safe, especially if we're going to bring the vehicle to the road. Hindi po yan pang mamasada. Ginagamit lang namin yung dalawang palapag for content purposes. Ikakat namin yan. Gagawin na lang namin another tricycle. Kuya Kim, kailan ba na-invento ang mga tricycle? Kuya Kim, ano na? Kuya Kim, ano na? Ang pinakaunang tricycle ay nabuo noong pang 1655. Isa itong self-propelled wheelchair na binuo para sa German watchmaker na si Stefan Farfler. Ang salitang tricycle naman ay unang ginamit ng isang French newspaper noong 1789 para ma-differentiate ang bisikleta sa naimbento noong three-wheel bicycle. Walang tiyak na petsa kung kailan unang umarangkada ang mga tricycle sa Pilipinas. Pero may mga naniniwala na nagsimula sila magsulputan pagkatapos ng World War II. Maaring nagmula o hango ang mga tricycle sa Rikuo Type 97 military motorcycle na ginamit ng Imperial Japanese Army sa bansa noong 1940s. Posible rin naman daw na bago pa man tayo nasakop ng mga Hapon, may ilang motorbike na may sidecar ang dinala ng mga Amerikano sa bansa. Pero wala pang pruweba na maaaring magpatunay nito. Fast forward to 2024, meron ng iba't ibang klase at disenyo ng tricycle sa iba't ibang lugar sa bansa. Gaya na lamang ng isang ito sa Mindanao na ang sidecar nakatingala. Ganito ang disenyo ng mga tricycle sa Pagadian City sa Zamboanga del Sur. Ang sidecar nito para bang nakatingala. Kaya mga pasahero nakaliad kapag sumakay dito. Ang tawag dito inclined tricycle. Kaya ganito raw ang disenyo nito para umayon sa matatarik na daan sa Pagadian. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-tweet o i-comment lang #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Patay ang isang suspect sa pagnanakaw sa Las Piñas City. Nanlaban umano ito na nauwi sa enkwentro niya sa mga pulis. Nakatutok si Mav Gonzalez. Nakaabang ang mga pulis Las Piñas sa Analiza Street sa Gatchalian Subdivision mag-aalauna ng tanghali kanina. Ilang segundo lamang, nagsimula na ang putukan at kumubli ang dalawang pulis sa likod ng isang AUV. Tumatakbo palapit sa kanila ang lalaking nakaitim na t-shirt at asul na short at nagtuloy-tuloy na ang putukan. Ang lalaking naka-shorts, suspect pala sa akyat bahay sa Olivares Guevara compound sa barangay Manuyo 2 at tinutugis ng mga pulis dahil nagnakaw ng baril. Pinasok yung bahay, nung pinasok na magnanakaw yung ating biktima, naalarma. So dahil sa retired Navy, ginawa niya yung kanyang personal firearms, nung nagkatinginan siya nung suspect sa loob ng bahay, instead na maputukan niya or ma-depensa yung sarili niya, siya pa inaagawan ng baril. Nung lumabas ng bahay ang biktima para humingi ng saklolo, saktong dumadaan ang mga nakamotorsiklong pulis na regular na nagpapatrolya sa subdivision. Nang maabutan nila ang suspect, imbis na sumuko, nanlaban pa umano ito. Pagbaba namin, biglang lumabas. Pinuputukan na kami. Siguro kasi, dahil sabi dun sa tindahan, ayun na yung mga pulis, lumabas ka dito. Kami na hinarap, nakipagbarilan sa amin. Parang parang sabog dire-diretso pinuputukan kami. Wala talagang takot na Police operational procedures natin na ang mga pulisan po natin ay may karapatan ding ipagtanggol yung kanilang mga sarili, yung self-defense na sinasabi. Nakita ako si Sir Subatan na tapos yung isang lalaki doon nakahiga doon. Wala nang buhay. Nabaril sa kanilang mga binti sina Police Master Sergeant Avelino Lopez at Police Master Sergeant Warren Bong Panton at agad silang dinala sa ospital. Hindi naman nasugatan ang kanilang team leader na si Lieutenant Jess De Leon. 19 na basyon ng bala ang narecover sa crime scene. Nakuha rin sa suspect ang ninakaw niyang 9mm pistol sa biktima. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Kinumpirma ng Department of Migrant Workers na lumubog na ang barkong kinubkob ng grupong Houthi. Ang isa sa mga sakay nitong Pinoy, itinuturing pa rin nawawala. Nakatutok si JP Soriano.
Kuhang-kuha sa video ang pagsabog ng Greek-owned MV Tutor coal carrier sa Red Sea na inatake ng rebeldeng grupong Houthi noong 1 linggo. Pagkumpirma ngayon ng Department of Migrant Workers, lumubog na ang barkong may sakay na mahigit 20 Pilipinong tripulante. The vessel is lost and apparently sank. There is an oil slick as reported that was spotted at around the same projected location of the ship. Nakabalik na ang mga Pinoy na tripulante maliban sa isang nawawala pa rin na ayon sa Amerika ay patay na. Pero sabi ng DMW sa pulong nito at ng mga kaanak ng nawawalang Pilipino, we cannot officially confirm his death or his passing. He is missing. And as I said, we continue to provide support to the family. June 12, nang atakihin ng missile ng Houthi rebels ang barko, bahagi ng pag-target sa mga barkong may kaugnayan umano sa Israel at bilang simpatya sa Hamas na kalaban ng Israel sa Gaza. Pero bago pa niyan, may iba pang barko na inatake ng Houthi, kaya maraso pa iginiit ng DMW na bigyan ang mga marino ng right to refuse sailing o karapatan nilang tumanggi na sumampa ng barko kung alam na daraan ito ng Red Sea at Gulf of Aden. 78 Pilipino na raw ang gumamit ng karapatang yan. Ngayong araw ay pinulong din ng DMW ang mga seafarer industry leaders at ship owners para matiyak na ipinatutupad yan. Yun ang isa sa mga bagay na tinitignan natin in terms of yung reporting. Kasi di ba yung issuance natin noong March, may reporting requirement na yun. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Para sa mas mabilis at mas malawak na pagtulong sa mga kapuso nating nangangailangan, isang kasunduan ang nilagdaan ng GMA Kapuso Foundation at Department of Interior and Local Government o DILG. Sa ilalim ng Memorandum of Agreement, magiging katuwang na ng GMA Kapuso Foundation ang mga LGU para sa mas mabilis na paghahatid ng tulong sa mga apektado ng iba't ibang sakuna. Dinaluhan ni na Interior Secretary Benhur Abalos at GMA Kapuso Foundation Executive Vice President and Chief Operating Officer Ricky Escudero Katipog ang MOA signing. Ang aim natin dito is to expedite our relief distributions and the implementation of our projects nationwide sa iba't ibang probinsya. With the cooperation of various agencies, the DOH, DSWD, and of course, the DILG, lalo ho tayong mapabilis sa ating paghahatid ng public service. Ang sa amin naman, para mas madali ang kanilang pagtulong. Kasi kung minsan may problema on the ground, kailangan ng permit. So ang gagawin namin, tatawagan namin lahat ng DILG on the ground para mas mabilis ang aksyon. Dinidinig na ang mga petisyon para sa dagdag na minimum wage sa Metro Manila. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Posibleng hindi naaabuti ng isang buwan ang anunsyo para sa dagdag na daily minimum wage sa Metro Manila. Kanina, pinakinggan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang mga argumento ng mga manggagawa at employer kung dapat o hindi itaas ang sahod. May grupong humihingi ng dagdag na 150 pesos. Meron ding 597 pesos at 750 pesos. July 16, 2023, huling nagka-aumento sa minimum wage sa Metro Manila. Nakasalukuyang nasa 610 o 573 pesos, depende sa sektor. 40 pesos lang ang idinagdag noon, na kulang pa rin umano at di sumasabay sa paglago ng negosyo. Hindi ho nakabubuhay yung sahod, hindi rin ho sapat para iahon sila sa kahirapan. Ang netong sahod doon na maiuwi ho ng isang minimum wage earner sa NCR ay mas mababa pa po doon sa poverty threshold. Yun yung pinakamababang pangangailangan. Hindi nakakahabol ang maliit na sahod ng mga manggagawa sa tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng mga basic necessities. Tumataas man ito, kakarampot lang ang itinataas. Nang unawaan niya ng Confederation of Wearable Exporters of the Philippines o CONWEP, pero hirap din umano ang kanilang sektor. Hiling nila, huwag munang magtaas ng sahod sa loob ng isang taon. Sa export po, at this time, at this year, pumasok na po ang orders.
Ginagawa na po yun sa factory. At ang pag-estimate ng paggawa sa mga factory ay naaayon sa current wage, sa current computation ng mga cost. Kung mag-a-adjust po tayo dito, ay magkakaroon po talaga ng epekto sa aming mga kumpanya. Babala naman ng Employers Confederation of the Philippines kung masyadong malaki ang wage hike, baka umatras pa ang mga foreign investors dahil lalaki ang gastos sa pagnenegosyo. Magdudulot pa umano ito ng tinatawag na wage distortion. Maapektuhan ho yung informal sector natin. Street vendors, including sari-sari stores who sell goods and services on the streets or move from place to place, sell their products. This would be affected. Yung mga home-based workers maapektuhan. We are trying to survive and compete with other ASEAN countries. So, sa mga kasamahan ko, dahan-dahan lang ho. wag naman 750. The amount needed to restore based on economic parameters or inflation, sorry to say, it is just 16 pesos, no? On the 610 and 15 pesos on the 573. Nangako naman ang wage board na ikokonsidera lahat ng panig sa desisyong ilalabas bago mag-July 16. At ngayon nakita natin yung presentation nila at doon po magkakaroon kami ng desisyon base sa mga lahat ng mga inputs at mga concerns, comments ng lahat ng sektor. Yes, it's very difficult at sabi ko nga mukhang mahaba ang aming pag-uusapan. Lahat ng naging deliberasyon ng mga wage board, mayroong karampatang karagdagan. Of course, siyempre, sinasabi maliit, hindi sapat. Pero ang bottom line, mayroong dagdag. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Mabilis na chikahan tayo para updated sa Showbiz Happenings. Another power vocal performance ang Clinex ni SB19 member Stel. Yan ay matapos niyang i-perform ang Celine Dion hit na All By Myself sa concert ni David Foster. Very grateful nga raw ang The Voice Kids Philippines coach sa opportunity at syempre sa producer rin na si David. Ibinida ang ilang obra ng seasoned Filipino designers and young designers sa Rampa Manila Fashion Show na ginanap sa Manila City Hall. Spotted din sa event ang It's Showtime host na si Vice Ganda. Dagdag sa powercast ng upcoming family drama of the year na Pulang Araw si Rabia Mateo. It's an honor daw para kay Rabia na maging bahagi ng serye kung saan ipapamalas niya ang kanyang acting skill. Up next, ang umaapaw sa kilig na mga eksenang dapat abangan sa upcoming film na That Kind of Love ng Team Barda. Non-stop ang pagtutok dito lang sa 24 oras. Ngayong wala na sa gabinete si Vice President Sara Duterte, ano kaya ang pwedeng maging papel niya sa gobyerno? Marami pa rin pwedeng gawin ayon sa isang analyst bukod sa hindi na niya kailangang umayon sa mga pulisiya ng administrasyon. Nakatutok si Ian Cruz. Ang tanong na hindi pa rin nasasagot, anong dahilan kung bakit biglang nagbitiw bilang kalihim ng Department of Education si Vice President Sara Duterte? Kanina, kinumusta ko sa pamamagitan ng text si VP Sara. Ang matalinhagang tugon niya, isang Bible verse ukol sa mas matatag na plano ng Panginoon magpakailanman. Ayon sa ilang mga source sa DepEd, hindi nila nakita sa Central Office sa Pasig City ang bise mula kaninang umaga hanggang bago magtanghali. Hanggang kaninang hapon din ay wala raw sa Office of the Vice President sa Mandaluyong si VP Sara ayon sa isang source doon. Ang sabi ng bise, magsisilbi siya bilang Education Secretary hanggang sa July 19 para magkaroon ng maayos na transition sa magiging kapalit niya. Ang Teachers Dignity Coalition na nawagan kay Pangulong Bongbong Marcos na ang italagang susunod na Education Secretary ay hindi politiko para hindi raw makaladkad sa away politika ang DepEd.
Kanina, nasa Surigao si Pangulong Marcos para mamahagi ng tulong sa mga magsasaka, mangingisda at kanilang pamilya. Pero hindi ito nagpaunlak ng panayam. Kapag nawala na sa gabinete si VP Sara, ano na ang kanyang magiging bagong papel sa gobyerno? Nakasaad sa konstitusyon na sakaling mamatay, maging permanently disabled, matanggal sa pwesto o magbitiw sa tungkulin ang nakaupang Pangulo, ang Vice-Presidente ang magiging Pangulo at magsisilbi sa nalalabing termino. Bukod dito, wala nang ibang nakasaad sa saligang batas na responsibilidad ng Vice President. Kaya naman, sa mga nagdaang taon, may mga tumuring sa posisyon bilang spare tire. Pero ayon sa political analyst na si Professor Aris Arugay, wala man daw sa gabinete, marami pa rin daw pwedeng gawin ng bise. May nakikita tayong mga advokasya niya o mga issues na malapit sa kanya, no? Katulad ng seguridad, katulad ng paglaban sa communist insurgency, peace and order. Marahil baka doon mabaling yung kanyang atensyon, ngunit nakadepende to, no, kung how much resources o budget ang ibibigay sa kanya ng ehekutibo at lehislatura. Nakita natin noong nakaraang administrasyon, hindi masyadong binibigyan ng resources, no, yung Office of the Vice President under VP Leni Robredo. Kaya kailangan niyang magkaroon ng ibang creative at innovative ways of mobilizing resources. Mas malaya na rin daw si VP Sara na lumihis sa pulisiyang nais na administrasyon. Kasi dati ang kritisismo sa kanya, bakit iba yung posisyon mo? Miyembro ka ng gobyerno mismo, no, bilang miyembro ng gabinete. Wala na yon dahil ang kanyang mandato na lamang ay maging Vice President, which in our Constitution is simply constitutional success. Maaari lamang daw magbago ang mandato ng bise kung papaguhin ang konstitusyon. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Pag-graduate sa kahirapan ng layo ng 4-piece program, posibilidad na napatunayan ng 4,000 beneficiary na ganap ng lisensyadong guro. Ang iba top-notcher pa. Ang pag-asang hatid nila sa pagtutok ni Mariz Umali. Nang unang mapabilang sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4-piece beneficiaries ang kanyang pamilya noong taong 2012, 11 anyos pa lang si Jonah at nasa elementarya. Ngayon, hindi lang siya basta college graduate, kundi lisensyadong guro na rin matapos makapasa sa licensure examination for teachers. Ang saya po, tsaka parang lahat ng puyat na na ginugol ko sa pagre-review po, worth it po. Kwento niya, malaking tulong ang pagiging 4-piece beneficiary dahil bukod sa health at rice allowance, meron dagdag na allowance para sa bawat estudyante sa pamilya na hanggang senior high. Mas na-motivate po ako mag-aral at magtapos ng pag-aaral. Ayoko pong sayangin yung pagkakataon na binigay sa akin ng 4-piece. Sa pagsisimula niyang mag-apply sa trabaho, hindi lang pangarap ni Jonah ang madudugtungan. Matutulungan ko na po yung dalawa ko pa pong kapatid na sumunod sa akin. Nagaya ko makapagtapos na rin ng pag-aaral at makagraduate na po sa 4-piece program para po maibigay naman po sa ibang tao yung oportunidad. Isa lamang si Jonah sa mahigit 4,000 4-piece monitored children o yung mga nasustentohan ng 4-piece nung nasa elementarya at high school na ngayon ay puro mga lisensyadong guro na. At alam nyo bang 6 sa pasok sa top 10 ng elementary at secondary level licensure exam for teachers ay kasama rin sa 4-piece monitored children? Kabilang na ang top-notcher na si Kane Jevy Rose Cervantes na ang pamilya ay naging bahagi ng 4-piece mula 2014 matapos bagyuhin ang kanilang kabuhayan. Sa lahat po ng mga 4-piece beneficiaries ngayon, minsan parang mawawalan ka na ng pag-asa kasi feeling mo parang ang hirap i-break ng cycle of poverty. You work hard enough kung gusto mong mag-proceed po ng college. Marami na po rin kasi tayong programa na if kinaya ko, sigurado ako na kakayanin mo rin. Ngayon, kabi-kabila na raw ang offer ng trabaho kay Kane. Isang itong inspirasyon sa amin para mas ma-improve pa ang programa, mas maabot pa ang mga tunay na nangangailangan. Anong talagang binibreak natin yung intergenerational cycle ng poverty. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok 24 oras. Bukod sa sikat na mga pasyalan at chance encounters sa mga sikat na K-drama at K-pop stars, may iba pang dahilan kung bakit dinarayo ang South Korea.
ang street food trip na sinubukan ni Sandra Aguinaldo sa tulong ng mga nasalubong niyang Pinoy roon. Narito ang nakatatakam niyang pagtutok. Pagkagat ng dilim sa Seoul, South Korea, nagliliwanag naman ang mga ilaw sa tila di natutulog ng Myeongdong District. Kilala ito hindi lang sa shopping, kundi pati sa street food. Saan man tumingin, tawag pansin ang iba't ibang uri ng pagkain. Kaya naglakad-lakad muna ako hanggang makasalubong ko ang ilang Pilipino. Ano tawag? Tanghulo. Tanghulo. Itinuro nila ang tindahan ng tanghulo o fruit candy. I'll try maybe this one. This one. Mix. Ito naman mix. Merong grape, strawberry, parang orange. Ayan. Tapos binalot na asukal. Caramelized syrup. Ano siya? Pinaghalong maasim tsaka matamis. Yung ubas. Sa itinerary ng magkakabarkadang ito, kasama talaga ang street food trip. Kasi nakikita lang kasi namin siya dati sa K-drama. Tapos parang nakikurious kami na parang boba lang. Parang ang ganda naman ma-feel. Ma-feel din namin yung nakikita namin sa TV. Maybe yung ambience. Kasi iba yung feeling kapag nasa ibang bansa ka na kinakain mo yung food na nakikita mo lang sa TV. Sa dami ng paninda, fish cake, tapos yung chicken skewers, tapos yung egg na parang bread. dapat konti-konti lang ang tikim para makarami. Lalo't may ilang vendor na maparaan sa paghahatak ng customer. Ito yung burning beef steak dito sa Myeongdong. Kaya siya mabenta, may kasamang performance nung nagtitinda. Malambot yung baka, tsaka tamang-tama yung timpla niya. Merong buong pamilya ang nagsasalo. Level up ng konti, yes. So, yeah. At the same time, yung food niya hindi nalalayo sa restaurant. Ayan, sa mga restaurant at sa Philippines na medyo may kamahalan ng konti pero pasok naman sa budget. Yeah. Ang batang ito naman ang nagpakilala sa akin ng Weri Gamja o tornado potato. Sarap talaga. Bago matapos ang gabi, hindi ko pinalampas ang isang kilalang Korean dish. Ito yung tteokbokki. Very famous. Very famous. Korean tteokbokki and best friend, fish cake. Ayun daw, mag-best friend daw sila. Yes. Korean tteokbokki and the fish cake. Ang anghang. Hayaan mong masurpresa ka. Kasama yun sa hindi malilimutang karanasan na makilala ang ibang kultura sa pamamagitan ng kanilang pagkain. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Giving K-drama and Oppa vibes ang ilang eksena sa upcoming Barda film na That Kind of Love. Maraming nga raw memorable scenes sina Barbie Fortes at David Licauco sa South Korea na malayo sa pagbibidahang family drama na Pulang Araw. Makichika kay Larson Tiago. Trailer pa lang. Are you free today? Kaya nga ako nandito, di ba? Umaapaw na kilig na ang hatid ng pelikulang That Kind of Love nina Barbie Forteza at David Licauco. Naniniwala sina Barbie at David na malaking factor ng kilig ang South Korea na location nila sa maraming eksena. Very romantic ang Korea. Kaya siguro pinili rin ng Pocket Media ang Korea to be one of our locations kasi ang dreamy niya kumbaga ang dali na niyang pag-shootan kasi romantic na yung location itself. Sabi ko nga sa Korea, if I were to describe it, parang lahat ng places doon parang artistic. Oo. Artsy. Tapos ang ganda ng mga ilaw, like even yung mga river, may ilaw. Yes.
Tapos yung vibe, tapos malamig pa. Marami nga raw silang kinunang eksena sa Korea na sobrang memorable. Meron kasi kaming pinuntahan na parang sobrang taas na restaurant. Anong tawag doon? Parang sky view garden restaurant, ganyan. Na parang, I remember, sobrang exclusive ng restaurant na yon. And for us to be part of that scene, para gawin namin yung eksenang yun sa ganong kagandang location, sobrang overwhelming din for the both of us. Natutuwa rin sina Barbie at David dahil nabibigyan sila ng magkakaibang klase ng role sa bawat project na kanilang ginagawa. Ibang-iba raw ang mga karakter nila sa That Kind of Love kumpara sa role nila sa Pulang Araw na malapit na ring mapanood sa GMA Prime. Kasi si Adelina, pinabata ko talaga siya eh. Dito, mature na si Nile, sophisticated na siya. Sa Pulang Araw kasi, do I choose my family, my loved one, or my country? And sa movie naman na ito ay talagang sobrang taas ang tingin ko sa sarili ko na hindi ako makahanap ng taong mamahalin ko, di ba? So, until I meet si Mila. Sa halos araw-araw na pagsasama ni na Barbie at David, Hindi naman mawawala rin yung love and care mo sa katrabaho mo, especially if everyday kayo magkasama, hindi ba? Kasi inevitable yan eh, since palagi kayo magkasama, di ba? Makikita mo, madidiscover mo yung weaknesses niya, makikita mo yung strengths niya. So alam mo kung alin yung mas ibuboost mo, alin yung mas iha-hype mo, yung susuportahan mo, di ba? I super care about her dahil syempre, we're really good friends. So, yeah. Lars Santiago, updated sa showbiz happening. And that's my chika this Thursday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Adam, Emil. Salamat sa iyo, Iya. At yan ang mga balita ngayong Webes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman si Atom Araulio para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangyo. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.